Napansin nga po ng driver ko na malambot po ang gulong ng aming bus na si Bruno. Ito po ang dahilan kung bakit po di na kami makakabiyahe. Kaya nga po, nagmadali na kami magpunta po dito po sa vulcanizing. Dito po matatagpuan yan sa SSS po sa Wakas, Bukawi, Bulacan. Tinanggal na nga po ang aming gulong. Ngayon mga kagenggeng, minakita na po agad na nakatusok na mga tornilyo. Napakarami nga po niyan. Ito pa nga po, mas malala mga kagenggeng. Sobrang lalim nito at mahaba yung nakabaon dito sa gulong na to. Kaya dito siguro nanggaling yung lambot po ng aming gulong. Ang naplat nga pong gulong yung panloob mga kagenggeng, kaya obligado tatanggalin din talaga yung isa. Shoutout ko na nga rin po yung mga solid followers natin na solid kagenggeng daw po pala sila mga kagenggeng. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sumuot na nga po si Kuya sa ilalim para palitan. Ito nga po yung reserbang gulong po ng aming bus na si Bruno. May sinisilip nga po si Kuya, mukhang iba nga daw po ito pong pihitan ng ating reserbang gulong. Ayan mga kagenggeng, at lumabas na nga po si Kuya, mukhang hindi talaga mabababa tong reserbang gulong natin. Kaya talagang kailangan natin magpa-vulcanize. Ganyan nga po yung gagawin, iipitan nyo ng itak at popokpokin ng maso. Para nga lang po siya nagsisibak po ng kahoy. Pagkatapos niya nga pong maikutan ng buong gulong, sisikwatin niya na nga po yan ng bareta. Tingnan nyo naman mga kagenggeng, basic na basic lang po talaga kay Kuya. Wala po talagang mahirap na trabaho kapag porsigido ka at masaya ka sa ginagawa mo. Yan, at natanggal na nga po yung rim ng gulong. Pagkatapos nga po niyan, paplansyahin na nga po yung gulong kung saan po yung butas. Bago po plansyahin, tatanggalin po pala yung mga nakabaon muna sa gulong. Yan mga kagengging, nakuha nga po itong isang tornilyo na to, napakahaba nga po. Ito nga po ang salarin kung bakit nga po tayo naplatan ng gulong. Sinikwat pa nga po ni Kuya yung mga iba pang nakabaon, baka may mas mahaba pa po siyang makuha. Nung natapos na si Kuya at nalaman na okay na at malinis na, ito na nga po ang kanyang ginawa. Pinalansya niya nga po yung gulong kung saan po nagmumula ang pagsingaw po ng hangin. Dito rin po nakuha yung mahabang tornilyo kanina. Habang iniintay nga po itong maluto mga kagenggeng, baka gusto nyo bumili po sa akin ng bigas. Nagpapa-order nga po ako ng bigas kahit 25 kilos o 50 kilos. Kahit maramihan po o retail lang, pwede po sa akin yan. Ihahatid ko po sa inyo kung saan po kayo nakatira. Around Bukawi, Bulacan lang po mga kagenggeng. Ako na po mismo maghahatid po ng bigas sa inyo. Kay PM nyo na lang po ako kung sino po may gusto. Maraming salamat po. Yan mga kagenggeng, at tinanggal na nga po yung plancha. Tingnan nyo naman po at luto na nga po yung nilagay na goma dito. Ganyan nga po magpa-vulcanize ng tubeless na gulong mga kagenggeng. Pagkatapos nga pong tapalan yung butas ng gulong, ayan, at binalik na nga po yung rim mga kagenggeng. Tingnan nyo naman po, napaka-basic. Nilagyan na nga po ng hangin yung gulong hanggang sa tumigas. Iiwanan nga din po ng ilang minuto hanggang sa ito ay maging kumpleto na yung hangin. Pagkatapos nga pong hanginan mga kagenggeng, ayan, at ikakabit na nga po yung gulong. Ginabi na nga po pala kami mga kagenggeng. Hindi po ganun kadali ang magbaklas at magbalik po ng gulong, kaya medyo natagalan nga po tayo. Namang neto, bukas na nga po tayo mga kabiyahe, madaling araw. Siguro first trip nga po tayo neto mga kagenggeng. Ang first trip nga po natin sa biyaheng Bulacan to Divisoria, 3:40 AM ng umaga. Sa mga biyaheng Bulacan to Cubao naman po, 3:30 AM ng umaga. Maraming salamat po sa pagtangkilik po sa aming transportasyon. Shoutout ko na rin po si Sir Eliseo Tin. Maraming salamat po sa suporta. Dito ko na nga rin po tatapusin ang aking video. Huwag po sana kalimutan mag-follow, like, and share para updated po kayo sa lahat ng aking ina-upload na video. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kagenggeng. Ingat po tayong lahat. See you in my next vlog. Bye-bye.